Hi guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung nararamdaman ng person mo, okay, sa'yo. Kung ano yung naiisip niya kapag naalala ka niya, ano yung kanyang nararamdaman, ano yung energy niya para sa'yo, okay? Tingnan natin kung ano ang lalabas sa barahan natin ngayon. Give me the message. Ano yung energy ng person mo tuwing naalala ka niya, okay? Give me the message. Ano yung energy ng person mo tuwing naalala ka niya? Para to sa mga no contact situation. Give me the message. Ano yung energy ng person mo kapag naalala ka niya? Yan, ayaw niya mamigay. Pinanghihinaan ng loob. Ayaw na mamigay. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Ayan. Meron ditong the hangman. Okay. Give me more information. Ano yung energy ng person mo kapag naalala ka niya? Ano yung kanyang naiisip? Okay. Para siyang nakasabit sa ere. Yung tipo na feeling hang sa situation. Give me more information. Ayaw niya talaga magbigay. give me, give me more information. Ayan. Meron dito Two of Cups. Reverse. The Knight of Cups. Reverse. Okay? Give me more information. Anong energy ng person mo? Ay, ang dami naman. Ayan. Okay. Meron ditong Strength. Knight of Pentacles. Okay. Give me more information. Ano yung energy ng person mo kapag Nine of Cups. Nakita ko Plus Cups and Pentacles. Meron ditong Ten of Wands. And the Chariot. Okay. Tingnan natin. Meron ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Yan nakikita ko. Then, bottom of the deck, Gemini, Aquarius, and Libra. Ayan. Ito yung energy niya. Okay? Tingnan natin dito para mas maging klaro yung kanyang nararamdaman sa'yo. Ayan. Sorry. Give me more information. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Okay. Meron ka ditong the hangman. Tingnan natin. Ano ba yung nararamdaman ng person mo dito? Lumabas ang King of Wands and Page of Cups. Okay. May pagka nararamdaman ng person mo, no? Feeling nito nakahang siya. Yung alam mo yung parang iniwan sa ere. Ganon. Ganon yung energy niya. Andun pa rin yung pagiging nitong pabigla-bigla mag-isip. Okay? Kumbaga, no, hindi nito pinag-iisipan or sabihin natin na may pag-uugali siya na may pagka-immature mag-isip. Then, dahil lumabas si Page of Cups, Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, nafe-feel ko dito yung ano niya pagiging niyang abusado. Maybe inabuso ka nito, okay? Yung pabigla-bigla, hindi iniisip yung mga sinasabi. Then, nakikita ko rin dito yung obsession nito sa'yo, okay? May pagka-obsess siya. Para bang ano, pagbaga, naalala mo to, no? Parang bad news ang dala nito para sa'yo, okay? Yung parang hatid nito bad news lang. Kasi yung person mo dito, may pagka-obsessed. Okay? Maybe, meron tong
addiction na kung saan may pagnanasa pa rin sa'yo. Ganun. Hindi mawala na ang desire nito sa'yo. Okay? Ito na yung nakikita ko. Tingnan pa natin dito. Meron ditong Two of Cups. Reverse. Okay, lumabas ang Knight of Cups and Page of Pentacles. Ito yung nararamdaman ng person mo. Meron ditong hindi naging yung parang bang tipo na malayo kayo ngayon sa isa't isa, okay? Pero once na naiisip ka ng tao nito, na andun pa rin yung kanyang yung kanyang pagiging romantiko sa'yo, no? Nasifeel ko dito na meron tong mga pinaplano patungo sa'yo. Ito na yung nakikita ko sa Page of Pentacles. Meron tong proposal or pwede rin sabihin na susundin nito yung tibok ng puso niya palapit sa'yo. Okay? Kasi nakikita ko dito na gusto nitong trabahuhin muli yung komunikasyon nyo. Ganon yung gusto mangyari nito. Dahil nakita ko dito sa Two of Cups, malayo kayo sa bawat isa sa ngayon. Walang usap, or pwede rin yung iba sa inyo, may usap na nagaganap, pero hindi gaanong tuloy-tuloy yung conversation. Itong tao na ito may may pagkapilyo or pilya, okay? May pagkaganon siya. Pero kahit ganun siya, may pagkasensitibo siya. Yung siya nangulit or pinilyo ka na niya, pag nadigahan mo, sensitive naman siya. Ganun. Kumbaga, makulit to. Then, nafe-feel ko din dito sa person mo, practical lang tong tao. Okay? Napaka-practical. Ganun siya, mag-isip. Practical. Then, Knight of Cups. Reverse. So, ano yung iyong kanyang nararamdaman? Dito sa Knight of Pentacles, itong person mo may takot. Kumbaga, nakakaramdam din to ng takot sa nangyari sa inyo, Knight of Cups. Kumbaga, nakakaramdam to ng urong sulong. Kahit nagpaplano to, hindi niya maintindihan yung kanyang nararamdaman. Okay, sorry sa tunog ng motor. Hindi niya alam or hindi niya yung pang hindi siya makapagdesisyon kung tutuloy ba o hindi. Kumbaga pakuli-kuli yung kanyang kaisipan dito. Nag-overthinking to. Okay? Pero ganun pa man, gusto nito ng pagbabago sa inyong dalawa. Gusto nito yung new beginning, pero hindi niya alam kung paano siya papasok muli sa buhay mo, okay? Kasi meron ditong Knight of Cups reverse. Then sinabay Knight of Pentacles. Parehong Knight. So, ibig sabihin meron tong takot. Or pwede rin sabihin, gusto nito yung merong spark. Ibalik yung spark muli ng connection na to. Kasi itong tao na to, na-feel bored to Parang boring siya sa kanyang kinalalagayan ngayon, Feeling boring tong tao na to. Pero ganun pa man, maybe na nakaramdam to ng boring pamula nung hindi na kayo nag-usap. Kumbaga, pwedeng sabihin na makulit ka, ikaw yung makulit dito. Para bang nawala ng buhay yung kanyang mundo kasi wala nang nangungulit sa kanya. Ganun, okay? Then dito, sa Knight of Pentacles, upright. Meron dito na 2 of Pentacles and 7 of Swords. So, Virgo, Capricorn, Taurus, and Gemini, Aquarius, and Libra. Yung nakikita ko dito. Nararamdaman ng person mo, hindi siya balanse sa panahon ngayon. Lalo-lalo na sa larangan ng kanyang kaperahan. Maybe meron siyang inaasikaso o meron siyang mas pinapriority sa panahon ngayon. Pero ganun pa man, itong tao nito, nakukonsensya. Okay? Dahil lumabas si 7 of Swords. Pero kahit nakukonsensya siya, tinutulungan din niya yung sarili niya para iwasan yung mga alalahanin niyang pumapasok sa kanyang kaisipan. Yung tipo bang kahit kinukonsensya siya, siya na rin mismo yung nag-iiwas na para hindi ba siya ma-stuck sa sitwasyon. Okay?
Kasi itong tao na ito, maybe merong ginawa sa'yo na sobra kang nasaktan. Kaya itong tao na 'to, nakakaisip din 'to ng ano, yung bang nakokonsensya din siya. Pero kahit siya nakokonsensya, mas pinipili niya na lang na ignorin yung kanyang nararamdaman, yung red flag na pumapasok sa kanyang kaisipan, okay? Then nakikitaan ko dito 'no, naghihintay 'to, yung iba ano, naghihintay pa rin yung person mo o puwede ring sabihin ikaw naghihintay ka pa rin dito kung kailan tutungo 'to. Pero itong tao na 'to 'no, sa tingin ko kung hindi man ikaw, vice versa, kung ito yung person mo naghihintay lang 'to ng tamang panahon o tamang oras para sa'yo, para tumungo siya. Sa tingin ko gusto ng tao na 'to yung tutungo siya sa'yo na hindi naman komplikado yung sitwasyon, okey? Puwede rin kasing meron ditong nangyaring hidwaan, yung tipo bang hilom ka na or sabihin natin na hindi ka na nasasaktan, gano'n. Kumbaga gusto lang nito na mahiling muna yung sitwasyon, okey? Strength, upright. Then sinabayan ng the Tower and 8 of Wands, okey? Meron ditong Leo, Aries, Leo, Sagittarius, and the Tower. So, nakikitaan ko dito, no, yung iba sa inyo, yung person nila, may lakas ng loob, okay? May tapang to, Leo energy. Kumbaga, itong tao nito, handa talaga itong makipagsapalaran, sinabayan pa ng 8 of Wands. Kumbaga, mabilis to. Then, nakikitaan ko rin dito na mabilis din to magbago ang isip. Alam mo yun, yung tipo na mamaya susugo, tapos mamaya ay magkukuli-kuli din, pero mamaya diretso ulit. Pabago-bagong isip, pero mabilis siya, mabilis din siyang kumilos. So, nafe-feel ko din dito, no, nakikitaan ko dito sa 8 of Wands, siya yung tipo ng tao na direct magsalita, okay, diretso. Wala nang paligoy-ligoy. Kumbaga kung tatanungin ka ba, mahal mo ako? Hindi. Oo, hindi. Ganun lang, okay? Wala nang kung ano pa. Direct to the point. Ayun, for example ko yun ha. Then, nafe-feel ko din dito, siya yung tipo ng tao na hindi nagpapaligoy-ligoy. Okay? Kahit na mabilis din siya magdesisyon. Okay? Mabilis din siya magbagong isip. Ganun. Kasi, 8 of Wands mabilis yan. Mabilis magbagong isip, mabilis siya magdesisyon, mabilis din kumilos. Okay? Kasi itong 8 of Wands, more on action. 16, the Tower. Okay? The Tower. So, nakikitaan ko dito na yung tipo na nag-iisip to kumbaga, yung pride niya, ibinababa niya na dito. Kasi meron na siyang katapangan katatagan Maybe, napag-iisip-isip nito na kailangan ng ibaba yung pride niya para maging maayos na yung komunikasyon. Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong giniba. Okay? Giniba kayo. Maybe kaya kayo giniba para magising ang bawat isa. May paggising. So, meron ditong pangyayari na nagulo kayo, okay? May mga dahilan kung bakit nangyari. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na biglaan pagbabago. Kasi may mabilis may mabilis na pagkilos. At meron tong tapang at lakas ng loob, okay? Then dito, no, sa 9 of Cups reverse. Okay, Justice. Lumabas ang Justice in the World reverse. So, nakikitaan ko dito is Scorpio, Cancer, and Pisces. Nakita ko dito sa 9 of Cups, yung iba sa inyo, yung person nila, humahanap to ng balance. Kumbaga, yung epekto ng ginawa niya sa'yo, yun din yung na-receive niya. Na kung saan, itong taong ito, nakakaramdam siya ng may pagka-delay yung mga success niya or hindi niya nakakamit yung tagumpay ng mabilisan kasi parang nabawian siya. Kumbaga, kung ano yung ginawa niya sa'yo, merong karma din siyang na-receive dito. Okay? Pero slight karma lang naman. Pero ganun pa man, kaya yung cause na ginawa niya sa'yo, may epekto din para sa kanya. At dahil dun, sa ginawa niya sa'yo, dun to nagkaroon ng realization at nagiging klaro na sa kanya para sa kanya lahat na mali yung ginawa niya kasi ang naging justice para sa kanya dito ay na-stuck sa sitwasyon. Okay? Na-stuck siya. Pwede rin sabihin na
meron siyang mga properties or business na hindi masyadong nagbunga, okay? Kasi meron tong justice na nangyari sa kanya. Ayan, ito lang yung nakikita ko dito ha. Meron ditong Scorpio, Cancer, Pisces na kung saan no, na-delay yung success dahil meron justice. Cause and effect sa mga ginawa niya sa'yo, okay? Then dito, no, Ten of Wands, upright. Meron ditong the Chariot upright and Eight of Pentacles reverse. At Ten of Wands upright. Excuse me. And nakikita ko dito, Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, and Taurus. The Chariot. So, napipil ko dito, no, na binalik ng person mo yung kanyang will of power. Kumbaga, may control na siya sa sitwasyon. Okay? Kumbaga, dahil naibalik niya yung lakas niya, katatagan niya, katapangan niya, confident na ulit siyang humarap sa'yo. Okay? Ito na napipil ko. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito na mas inuuna niya yung responsibilidad niya. Ten of Wands upright. Mas nakapokus siya sa kanyang mga priority sa buhay. Maybe yung kabuhayan niya, yung pinagkakakitain niya. Doon siya nakatuon ng pansin. Kasi mas inuuna niya to. Okay? Dahil gusto niya ng pagbabago. Then, nakikita ko rin dito sa person mo, no, dahil lumabas si Ten of Wands and Eight of Pentacles, masyado tong, nagpapaka-busy sa trabaho. Maybe kaya to nagpapaka-busy sa trabaho. Kasi nakikita ko dito na siya yung tipo ng tao na sinusubsob niya yung sarili niya para makalimot, okay? Kasi nakikita ko tong tao na ito na mas nakapukaw siya ng pansin sa ibang direksyon na kung saan madali siyang makalimot sa'yo, okay? Kumbaga, nakikita ko din dito na mas tinutulungan niya yung sarili niya para lumago siya. Ayan. Yung iba sa inyo ha, Virgo, Capricorn, Taurus, and Aries, Leo, Sagittarius. Kumbaga, nakikita ko dito na binabalik niya yung katatagan niya, tapang niya, at mas nagiging siyang focus sa kanyang trabaho. Okay? Kasi nakikita ko rin dito na may pagka-perfectionist kapag nagtatrabaho. Gusto niya maganda lahat. Dibdiban to magtrabaho. Ito na yung nakikita ko dito sa person mo. Then dito, the Chariot upright. So, lumabas kanina ang the Chariot upright. 2 beses confirmation. So, ibig sabihin na itong person mo dito, binalik niya yung confidence niya. Kumbaga, dun siya nakapokus sa success. Control niya yung sarili niya. Control niya yung kanyang buhay muli, no? Or pwede rin sabihin, ito yung energy mo. Na kung saan itong tao na ito, nagkakaroon siya ng panibagong perspective or sabihin natin na mas nakatuon siya sa pagbabago. Kasi nakikita ko dito sa Five of Wands and Six of Pentacles reverse na nakahanap to ng solusyon sa kanyang mga problema. Then, napipil ko din dito, na meron tong pinakaharap na alam mo yung tipo na pinaglalabanan niya yung kanyang pagod. I think busy tong person mo sa trabaho niya kasi mas nakatuon talaga siya sa sa kanyang kapirahan. Then nakikita ko din dito, yung iba sa inyo, yung person nila, meron ditong na-scam, okay? Meron na-scam. Pwedeng na-scam yung person mo or pwede rin sabihin ikaw yung na-scam dito. Pero ganun pa man nakikita ko rin dito na meron ditong patungo sa'yo. Hindi halos lahat ha. Meron ditong patungo sa'yo. Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, Taurus. Na kung saan itong tao na ito, gusto nitong masolusyonan. Or pwede rin sabihin na gusto nitong ihayag yung kanyang nararamdaman sa'yo. Okay? Sa Five of Wands reverse. Tingnan pa natin kung ano pa yung kanyang gustong wait lang, tingnan natin dito sa card na to. Hanap ako ng card na maipapayo sa'yo. Okay? Hanap lang tayo. Ayan, wait lang ha. Sabi kasing card Ayan. Tingnan natin dito kay Believe Your Own Magic.
Oracle card. May lumabas dito na may papayo sa'yo, okay? Give me more information. Ano yung may papayo sa'yo? Ano yung gustong sabihin sa'yo? Give me more information. Ano yung may papayo sa'yo? Meron ka dito movement. So, nakikita ko dito, no, na meron ditong nangyayari sa yung pagbabago or sabihin natin na meron ka ng planong gagawin. May pagkilos eh. Napipil ko dito na nakakagawa ka ngayon ng panibagong inspirasyon na kung saan ano, ayaw mo nang ma-stuck sa sitwasyon. Yung bang tipo na nangangarap kang muli para maibangon mo yung sarili mo. Marami kang ideyang pumapasok sa kaisipan mo. Ito lang yung nararamdaman ko sa movement. Give me more information. Celine. Lumabas na naman Celine. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito sa Celine, nakikita ka ng person mo na isang tao na nagbibigay ng kaliwanagan sa iba or pwede rin sabihin magaling kang mag-advise na magkasama kayo, okay? Yung man tipo na nagkakaroon siya ng kapahingahan kapag nakakausap ka, ganon, medyo comfortable lang yung person mo sa'yo. At yun yung naminis niya sa'yo. Meron pa rin siyang emotion na nararamdaman sa'yo. Hindi yun nawala. Nandun pa rin yun. Give me more information. Pwede rin sabihin, isa ka rin sa tumulong sa tao na to upang mabuksan ang kanyang kaisipan. Kasi may nakokonsensya dito eh. Give me more information. Pero kahit may nakokonsensya siya, ini-ignore niya. Pinaglalabanan niya. Kumbaga, no, may pagtitiis. Meron ditong blue moon. So, sinasabi dito, no, handa ka na. You are ready. Make your masterpiece. Nakalagay dito. So, nakikitaan ko dito na handa ka na muli. Kasi lumabas dito yung movement. Handa ka na ulit makipagsapalaran. Handa ka na ulit lumikha ng yung mga pangarap na gusto mong masakatuparan ito ng maganda at maayos. Okay? Kasi nakita ko dito na ano eh, na ibalik mo yung kumpiyansa mo eh. Na kung saan, handa ka na. Meron kang manifest, may hinihiling ka. At dahil dun ano, nakikinig sa'yo ang universe. Okay? Talagang napifeel ko. Meron ditong full moon, maybe, meron kang hinihiling in full moon. Yan, full moon. Yung pag natingin ka sa langit, pag full moon, maganda rin yung nahiling ka ng iyong ninanais sa full moon eh. Kasi ang moon, ano yan eh, divine feminine energy. Na kung saan ano, dun mo mararamdaman yung emotion. Or dun ka parang gustong humiling yung iyong emosyon, kung ano yung gusto mong minimithi, okay? Meron dito na Isis. O, meron ka ditong spell. Or pwede rin sabihin na no, meron kang minamanifest. Nasa healing process ka. Then, nafe-feel ko dito no, na you're protected. Meron ditong Scorpio. Malakas ng Scorpio. Ito lang yung sinasabi sa'yo, no? I think to sa Caspel, kasi may nasabi akong moon, pwede kang humiling or mag-manifest ka sa buwan. Kung ano talaga yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Kasi nafe-feel ko dito na you're protected eh. Then, kung gusto mo mag-healing ng lubusan, gusto mong makamove on na ng tuluyan, i-healing mo sa buwan, okay? Kumbaga, no, i-healing mo sa buwan na mawala na yung pain na nararamdaman mo, na ma-release mo na yung past, yung mga masasakit na karanasan mo, i-healing mo na. Ayun. Yun lang yung pumasok sa isip ko. Try mong humiling sa buwan. Minsan kasi malakas din ang energy ng buwan. Lalo na pag full moon or new moon. Meron ditong moonbeam. Moonbeam. You are the right path. You are on the right path. So, ikaw ay nasa tamang path. Okay?
Kung makikita mo dito, gina-guide ka dito. Okay? Siyempre, sa buhay naman natin, kailangan talaga ng dasal para hindi tayo maligaw ng landas. Minsan, naliligaw tayo ng landas kasi kulang tayo sa gabay. Pero once na kumapit ka muli at nakakonect ka ulit kay God, na sabihan mo sa Kanya kung ano yung tamang path na landasin bawat desisyon na gagawin mo, iimungkahi mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya. Then, mabibigyan ka niya ng tamang kasagutan dahil ipapaisip niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin sa mga tanong na hinahanap mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Last, give me more information. Meron ka ditong Diana. Be one of the nature. Kumbaga, kapag sobrang bigat-bigat na ng iyong nararamdaman mo, try mo pumunta sa mga nature para mag-recharge, okay? Like punta ka ng dagat, kabundukan, okay? I-release mo yung mga masasakit mong karanasan para i-recharge ka ng panibagong positibo. Ayan, positibo. Ayan. Pero mainam din mas mainam pumunta sa dagat kasi para ba matanggal yung mga negative na nakadikit sa katawan mo, yung emotion mo, ihiling mo sa dagat, natanggalin yung mga nararamdaman mong emotion, yung mga pain, then i-recharge ka na magkaroon ka ng panibagong magandang pananaw, positibo, o kung ano man yung hiling mo, nasa sa iyo yun, okay? Ayun lamang po. Thank you for watching and love and peace.